Mga kabayan, hindi nagpatinag si Congressman Leandro Libiste sa kabila ng kaliwat kanang pagbatiko sa kanya ng ilang grupo, partikular ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Libiste kung patuloy siyang tatakutin at pagbabantaan, lalo siyang magiging maingay at nagbabala din siya na mas marami pa siyang isisiwalat sa publiko na posibleng ikabagsak ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Samantala, matapos maghain ng impeachment complaint ang isang grupo laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nanindigan ng ilang kongresista na dapat ay huwag baliwalain ito ng Pangulo at dapat din siyang umattend at humarap sa isasagawang pagdinig oras na simulan ito ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Congressman Leila de Lima. Ideally, dapat siyang mag-attend because he is the respondent. And the committee has the power to compel attendance of anyone. Diba? And then may consequences kapag hindi sundin yung summons o yung subpoena. Samantala, ay naman kay Caloocan na Representative Edgar Erice, malalaman ang tunay na motibo ng inihaing impeachment complaint laban kay PBBM. Ito ay kung sakaling umpisahan na ang pagdinig. Matatandaan na duda ang ilang grupo sa nasabing complaint dahil anila ay palabas lang ito ng Palasyo ng Malacanang. Lalabas yung tunay na motive depende sa action ng House dito sa impeachment complaint na ito. Kung minadali at na-prevent yung ibang impeachment complaint, ibig sabihin, yun ang motive. Para sa kongresista, basura ang unang impeachment complaint dahil nakabatay lang anya sa news articles. Pero paano naman ang proseso kung may maghain ng ibang impeachment complaint laban kay PBBM ngayong linggo? Makapag-file this week, yung ibang complainants tapos medyo malakas, baliwala na rin yung effort niya. Pero siguro ang damage lang magmamadali yung mga complainants para hindi sila maging hindi kagad ma-initiate yung complaints. So yun ang damage, magmamadali. Napakamahirap gumawa ng isang impeachment complaint na maayos. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Naipadala na sa tanggapan ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji III ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma ito ni House Secretary General Attorney Sheloy Garofil. Kasabay nito, tiniyak ng House official na maayos na naipasok, naitala at naipadala sa kinaukulang tanggapan ang dokumento bilang pangunahing hakbang sa proseso. Inihain ang kauna-unahang reklamong impeachment laban kay PBBM ng abogadong si Andre De Jesus at iniendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na dapat humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdinig ng impeachment complaint laban sa kanya, oras na ma-refer na ang reklamo sa House Committee on Justice. Samantala, ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, malalaman ang tunay na motibo sa inihaing impeachment complaint laban sa presidente sa magiging aksyon ng Kamara hinggil dito. Baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa
ng administrasyong ito. Kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako haharap ng ganito sa inyo ngayon. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inirereklamo sa inihaing impeachment complaint sa Kamara, kaya dapat siyang humarap sa pagdinig oras na simulan ito ng House Committee on Justice. Ayon ito kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ideally, dapat siyang mag-attend because he is the respondent. And the committee has the power to compel attendance of anyone. Diba? And then may consequences kapag hindi sundin yung summons o yung subpoena. Pero depende pa rin anya ito sa desisyon ng mayorya ng mga miyembro ng komite. Samantala, malalaman naman ang tunay na motibo sa inihaing impeachment complaint laban sa presidente sa magiging aksyon ng Kamara hinggil dito, ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Kasi actually hindi ko alam kung ano yung lalabas yung tunay na motive, depende sa action ng House dito sa impeachment complaint na ito. Kung minadali at na-prevent yung ibang impeachment complaint, di ibig sabihin, yun ang motive. Para sa kongresista, basura ang unang impeachment complaint dahil nakabatay lang anya sa news articles. Pero paano naman ang proseso kung may maghain ng ibang impeachment complaint laban kay PBBM ngayong linggo? Makapag-file this week, yung ibang complainants tapos medyo malakas, baliwala na rin yung effort niya. Pero siguro ang damage lang magmamadali yung mga complainants para hindi sila maging hindi kagad ma-initiate yung complaints. So yun ang damage, magmamadali. Napakamahirap gumawa ng isang impeachment complaint na maayos. Sa susunod na Lunes, January 26 na, ang balik sesyon ng Kongreso. Oras na mai-refer na sa House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay PBBM nang walang ibang naghahain ng reklamo. Epektibo na ang one-year ban rule. Ibig sabihin, wala nang maaaring maihain na iba pang impeachment complaint laban kay PBBM sa loob ng 1 taon. Tinawag ni Senator Amy Marcos na drama series ang impeachment complaint kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May pahayag rin ang presidential sister sa impeachment complaint na inaasahan namang ihahain laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag ni Senador Amy Marcos na isang drama series ang impeachment complaint laban sa kapatid nitong si President Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos ihahain ang kauna-unahang impeachment complaint laban sa Pangulo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bukod sa pagpapaaresto ni Presidente Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa pa sa mga pangunahing dahilan ng pagpapa-impeach kay PBBM ay ang paggamit umano nito ng iligal na droga. Ngunit ayon sa presidential sister, bumenta na sa takilya ang naturang issue ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng kanyang kapatid. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon tagal.
Tumanggi na rin sagutin ni Senador Amy kung sa tingin niya ay magtatagumpay ang impeachment kay Pangulo. Anya, hindi pa niya nababasa ito ng maigi dahil natatawa ito sa itsura nito. Ngunit kung lulusot anya ang impeachment sa Kamara ay tatayo rin siya bilang isa sa mga senator judge sa kaso. Kaugnay naman ng impeachment complaint na posibleng ihain laban kay Vice President Sara Duterte, maikli lang ang kanyang tugon. Hindi na ako magkokomento tungkol sa ikalawang impeachment complaint na inaasahan tutol kay VP Sara, pero sa palagay ko alam na ng Kongreso ang nangyari nung nakaraang eleksyon.